Welcome to Donmar TV News Channel. Mga kadodomon, how are you doing today? Bakit nga ba ang COMELEC sa pangunguna ni spokesman James Jimenez ay ang Rappler ang kinuha as watchdog ngayong darating na halalan sa Pilipinas? Pero bago natin yan sasagutin, bakit nga ba pag sinabing Rappler, maraming mamamayan ang umiinit ang ulo? Ganito kasi yan mga kadodomon. As far as I can recall or I can remember, marami kasing nagrireklamo sa kanila when it comes to bias reporting. Isa na dito ang mga politikong tinitira nila. Mga supporters ng Pangulong Duterte or so-called DDS. At ngayon lang recently na malapit na ang eleksyon, mga supporters naman ni Bongbong Marcos or so-called BBM loyalist ang ayaw ng manood sa kanilang mga balita at programa. Kaya mababa na talaga ang kanilang kredibilidad bilang news media sa Pilipinas. So ngayon, babalik tayo sa tanong kung bakit nga ba ang COMELEC o Commission on Election ay itong Rappler ang kinuha na opisyal na watchdog sa election 2022 ng Pilipinas. Kahit nga ako mga kadodomon, nagtataka kung bakit sa lahat ng mga media sa Pilipinas, si Rappler pa ang pinili nila. Ano kaya ang kanilang mga dahilan? O baka naman sa tingin ng mga iilan ay may balak na anomalyang gagawin sa darating na eleksyon. Sa batas natin sa Pilipinas, ang COMELEC ay di dapat papanig sa kahit sinong kandidato. Sa kadahilanan na sila mismo ang magiging organizer simula sa filing ng mga kandidato. Tagapagbigay ng mga tuntunin at regulasyon sa panahon ng kampanya hanggang sa araw ng eleksyon at sa pagbibilang kung sino ang mga mananalong kandidato. Kaya in the other side, mga kadodomon, si Rappler na siyang kukunin as watchdog sa darating na eleksyon ay isang malaking issue dahil di umano ang Rappler ay may kandidatong pinapanigan. Totoo man o hindi, marami sa ating mga kababayan ang nakapansin na ang mga balita ng Rappler ay halos tinitira ng personal ang kandidatong si BBM o Bongbong Marcos. At marami ring nakapansin na si Leni Robredo ang kanilang sinusuportahan. Dahil halos lahat ng magagandang ganap at pangyayari ni Leni Robredo ay binabalita kaagad. At sabi ng iba, tinatakpan sa balita kung merong mga maling nagawa si Nanay Leni nila. So ayan na nga mga kadodomon, malabo talagang maipartner itong si Rappler sa darating na halalan. Sa sobrang daming nagrereklamo, isa na dito ang mga labor groups to urge COMELEC to void Memorandum of Agreement with Rappler. Pero sa kabutihang palad,
ay agad naman itong pinapakinggan at sa ngayon suspended na nga ang planong ito ng COMELEC sa pangunguna ni Solicitor General Jose Caleda. Ganun pa man ay maraming kumakalat sa social media na ang dahilan sa pagsuspinde o pagkansela ng Memorandum of Agreement ay itong si Rappler ay hindi kwalipikado sa kadahilanan ng mga rason. Una, undue delegation to Rappler of Commissions Authority. Pangalawa, Rappler violates the Constitution and the laws. Pangatlo ay itong Rappler has a record of reporting false and grossly biased information. At higit sa lahat, ang pang-apat, Rappler violates the state policy to be fully independent from foreign interference and secure integrity of elections. Good job, Solicitor General Jose Caleda. At di nakalusot ang sabi nilang may balak raw gawin ang mga ito. Pero kataka-taka pa rin sa unang-una kung bakit Rappler pa sa lahat ng mga news media. So hanggang dito na lang mga kadodomon. Let us all wish na lang an honest and clean election sa darating na halalan sa 2022. This is Donmar TV, your Dodomon of the Day. Kiyos Kitty!